Magandang araw! Si Architect Rans po muli. Ngayon ay ating itutuloy ang ating series patungkol sa pagbabasa ng plano. Sa nakaraang video ay ating nakita ang mga nilalaman ng first sheet ng architectural plans. Ito ay nakalagay ang perspective, site development plan at ang vicinity map. Now we are going to explore the second page of the architectural plans. Dito nakalagay ang floor plans at ang iba ay sinasama na rin dito ang elevations at ang sections ng bahay at ng building. Before this, I want to explain to you all about the systems of measurement. Dahil karamihan ay nalilito sa mga sukat na ito at dati ako din ay nalilito. Iba-iba kasi ang standards or paraan ng mga bansa sa pagsusukat. May mababasa tayo minsan na gamit ni Kuya ang miles instead of kilometers sa unit ng layo ng kanyang biyahe. At ginagamit ni Ate ang pounds sa timbang niya, pero ang iba naman ay gamit ang kilograms. Litro ang sukat ng iba sa volume ng liquid, at ang iba naman ay gallon. Meron dalawang sistema na karaniwang ginagamit sa pagsusukat. Ang British Imperial System at ang Metric System. Dito sa Pilipinas ay ang gamit natin ay ang metric. Metric system is a system of measurement that succeeded the decimalized system based on the meter, introduced in France in 1790s, while imperial system is a system of measurement in use in the United Kingdom, similar to the system of United States, consisting of units such as the inch, the mile, and the pound. Kadalasan sa ating mga rulers ay merong metric system. Sa kabilang side naman ay ang imperial system. Inch sa isang side at millimeter or centimeter doon sa kabilang side. Naalala ko yung aking foreman dati at ang kanyang gamit ay imperial system. Habang nag-uusap kami about the measurements, ay sabay na nagko-convert ang utak ko doon sa mga sinasabi niyang sukat. Gamit niya kasi ang inch at foot, samantalang ako ay gamit ko ay millimeters, ang centimeters at meters. Napansin ko ng ating mga matatanda na kasama sa construction ay ito ang gamit dahil siguro sa impluwensya ng mga Amerikano dati. Nasanay na kasi ako na sa metric system dahil sa kolehiyo pa lang ito ng aming gamit maging sa practice. Hindi pa din may iwasan na gumamit ng imperial system dahil nga ito ay gamit pa ng maraming bansa lalo na ng Amerika, and some of our books are made by American authors. Hindi sila makakonvert or makalipat sa metric system dahil halos lahat ng kanilang industriya ay ito ang gamit. Google na mahabang panahon para sila magbago. Pero kung hindi ako nagkakamali ay tinuturo na din ito sa mga schools doon at unti-unti na silang nagbabago from imperial to metric system. I will not teach you on this video how to convert from metric to imperial or the other way around. Pero para mabilis ang inyong isip sa mga katumbas ng isa't isa, ay ibibigay ko sa inyo ang aking mga ginagawa or iniisip pag mag-convert sa ilang bahagi nito. Tulad ng approximately, ang isang yarda ay halos katumbas ng isang metro. 1 mile is about 1.5 kilometers. At 1 liter is about 1 quart. 1 pint is about a half a liter. At ang isang kilo ay 2 pounds ang katumbas. At approximately may mga 4 na litro sa isang galon. O nga pala, madami pa tayong mga ginagamit sa araw-araw gamit ang metric system. Tulad ng tera, giga, mega, micro, nano, at iba pa. Nais ko lang sabihin na ang metric system ay universal standard at mas madaling gamitin kaysa imperial system. At ito ang ating gagamitin sa ating mga videos. So, punta tayo sa pagbabasa ng plano.
Sa second page ng architectural plans ay makikita ang floor plans at ito ang halimbawa nito. Pinapakita sa floor plans, lalo na sa ground floor plan, ang open spaces gaya ng garden, lanay kung meron man. Ganon din ang swimming pools, carports at garage at iba pa. Gaya ng sinabi ko sa nakaraan kong video na ang floor plans ay pinakikita ang mga room names at room sizes. Ganon din dito ay ating makikita ang mga pinto, pintana at hagdan. Sa mga stairs ay makikita natin ang posisyon nito at yung bilang ng steps. At ang iba ay nilalagay na rin dito ang taas ng bawat thread. Kung inyong mapapansin, katabi ng bawat pinto at bintana ay merong code or letter or number. Ito yung reference natin sa mga detalye na ipapakita sa mga susunod na pahina ng architectural plans. Doon kasi makikita natin kung anong materyales ang gagamitin dito, ang eksaktong sukat, at ang quantity nito na matatagpuan doon sa buong project. Minsan ay nilalagay din dito kung anong brand or manufacturer ang mga ito. Sa floor plan din ay makita ang preliminary layout ng mga furnitures, ng mga fixtures at equipment. Yung iba kasi hindi na ito pinapakita dahil nga movable ang mga ito, tulad ng mga appliances, ng shelves, upuan, tables, beds, computers, machineries. Pero para sa akin, mas makakatulong kung may ilalagay natin ito sa ating mga plano o makikita natin ito para makita natin relasyon ng bawat spaces sa isa't isa. Ito ay pinakita ang mga posisyon ng columns na galing doon sa ating mga structural plans para makita din natin kung makaka-apekto ba ito doon sa mga spaces at mga dimensions nito. Kasi baka makain na ang laki nito yung ating mga rooms. At ano yung pwedeng matamaan na parte ng ating bahay, lalo na sa mga openings gaya ng bintana at pintuan. Hindi pa din dapat mawala dito ang property lines para maipakita sa nagbabasa nito ang mga hangganan ng site o lote. Dahil alam naman natin na bawal lumagpas dito. Ganun din, makikita sa page na ito ang roof plan. Ang importante dito ay maipakita ang relasyon ng bubong sa mga exterior walls. At syempre, kung merong balcony, kung merong pergola, at mga roof decks, ay dapat ding makita natin dito sa floor plans. Ganun din, pinapakita dito ang parte kung saan ang section. Ito yung imaginary lines kung saan hahatiin ang buildings o yung bahay para maipakita ang loob nito o nilalaman nito. And this will be our next subject on my video about construction drawings. Hanggang dito muna mga kapitbahay. Cheers!